Bring Home Tatay Digong. Yan po ang ating pinagtutuunan ng panahon ngayon. Pasensya na ho na wala ako kanina ha. Yung baka nagtampo yung mga kanina pang naririto. You may rejoin. May napindot lamang ho ako dahil may mga nagsasabi na mahina ang ating signal. So una-una, magandang tanghali po sa lahat at hayaan ninyong saluhan ko kayo kung ano man ang natitirang oras pa ng inyong pananghalian, yung mga nasa opisina, ganun din yung mga nasa eskwela at nasa trabaho at sa iba't ibang lugar. Yung mga kababayan naman natin, iba't ibang panig ng mundo, good morning, good evening, good noon, kung nasa man po kayo. And maraming salamat, marami po naghahanap sa akin simula nung naganap nga yung pag-aresto kay Pangulong Rodrigo Duterte nung nakaraang Tuesday. Ang huling pagla-live ko po, matandaan ko ay nung Tuesday, nung ako ho ay nasa NAIA Terminal 3 at inaabangan yung paglabas sana sa tube ni Pangulong Duterte. Subalit napansin ko na rin na nakahanda na nga yung mga sasakyan doon sa tarmac, yung mga posters at marami ng pulis na heavily armed at nakapalibot na doon sa malapit sa bababaan niya sa eroplanong kanyang sinakyan. At nung sinara na nga yung pintuan sa tube, ako ho'y dali-dali nang tumungo palabas nung terminal upang hanapin kung saan siya idadaan. And instantly, alam ko naman, napanood ho ninyo, ang bilis nag-ipon-ipon ng mga tao at nagkita-kita na rin kami ng mga ibang abogado roon, si Attorney dating Secretary Bebot Bello, nakasama ko roon. Andun din dumating si Attorney Israelito Bobet Torion. Nagkita rin kami ni Attorney Martin Delgra. So yun no ang ating inantabayanan at nakakalungkot. Today is the third day after his arrest. Nakita naman ho ninyo, ang daming videos naglabasan, ang daming news clips, news reels. Nakita natin lahat na magaspang, marahas yung ginawang pag-aresto. At kanina ho ay na-interview ako, pasalamatan ko, yung programa ni Ted Filon at ni DJ Chacha dahil nga ho ay napagbigay daan yung kanilang pag-interview. Marami ho ang gustong mag-interview. Lalo na nung araw na inaresto si Pangulong Duterte, nung Tuesday, nung Wednesday, nung Thursday hanggang sa ngayon. Nung Tuesday ho, ay hindi ho talaga namin kayo kayang sagutin sapagkat alam naman ninyo kung anong nangyayari doon sa ground. Nakita naman ho siguro ninyo yung amin pong ginagawa ni Atty. Torion na sinisikap naming mapapirmahan yung isang pahina ng affidavit ni Pangulong Duterte kay Pangulong Duterte habang siya ay nakadetine doon sa Villamor Air Base, yung sa Kalayaan Hall. Ayaw po kaming pahintulutan. Naintindihan naman natin yung sundalong naroon, yung nasa gate, yung isang tenyente. Pinapaliwanag niya, humihingi siya ng dispensa na uunawaan niya yung kahalagahan na mapapirma namin si Pangulong Duterte, pero kagaya ng disiplina ng sino mang sundalo, kahit siguro mali na inuutos, wala siyang magawa sapagkat siya'y tenyente lamang. At higit na mataas yung nag-uutos sa kanya, tayo po'y nakiusap na baka pwedeng ako na mismo makiusap doon sa kanyang hinihingaan ng pahintulot sa telepono. Subalit hindi rin pumayag yung kanyang kausap dahil ayaw ibigay yung telepono sa akin dahil makikiusap talaga ako at papaliwanag. Alam ko naman na alam nila kung ano yung kahalagahan ng dokumentong kinakailangang pirmahan at manotaryohan sa harapan ni Pangulong Duterte at sa harapan nung taong magnonotaryo. Dahil sa laki po ng kaganapan, pati po yung magnonotaryo na abogado ay nag-aalinlangan ho Nininervyos siya na ayaw niyang pirmahan dahil sabi niya, handa akong tumulong para sa bayan, para sa katarungan at para mangibabaw ang batas. Subalit siyempre, normal lamang ho yun nagtatrabaho lang yung tao, nag-volunteer lang na magnotaryo, pero siyempre ayaw din naman niyang maipit yung kanyang lisensya at yung kanyang primary source of livelihood or income bilang abogado.
ayaw niyang isugal, siyempre siguro pamilyado yung tao. At naintindihan mo natin yun kay attorney. Hindi ko nabanggitin yung pangalan, baka ayaw niya magpabanggit. Maraming salamat at sa iyong voluntaryong pagtulong. You serve the people well during that time na nagboluntaryo ka magnotaryo ng dokumentong pipirmahan ni Pangulong Duterte. Naipit po talaga kami sa oras. Kung kami ay nabigyan ng access as early as 1 or 2 p.m., baka sakali ho ay napaigi yung pag-file. Although kanina nga ho ay na-interview ako sa programa ni Ted Filon at sinabi nga niya na na-deny yung application for TRO. Sabi ko, yung pag-deny sa application for TRO, bagamat may naka-ready ng motion for reconsideration na hinanda ni Attorney Torion, who is also one of the local lawyers for the defense team of President Rodrigo Duterte, hindi po yun ang punto eh. Yung punto ay hindi binigyan ng access yung notaryo publiko na abogado na siyang sanang magpapapirma doon sa dokumento na na-delay ng na-delay. Nakaalis po ang dokumento ng mga 3:40 in the afternoon diyan po sa may Pasay area. Dahil po marami yun, 18 copies and all, talagang makapal yung petition, kinakailangan po namin ng 3 staff, 3 riders. Hindi na po kami gumamit ng sasakyan dahil hindi lalo aabot eh. 4:30 po yung cut-off doon sa pag-file sa Korte Suprema. So dali-dali, sa awa ng dakilang lumikha, umabot naman o. Subalit yun nga, ay hindi na pagbigyan yung hinihinging TRO. Ang hina-highlight po natin dito, he was denied access to his lawyers. Sinasabi na meron daw abogado doon, si former ES Bingbong Medaldea, nandun din si Attorney Martin Delgra. Tama po yun. Pero hindi rin sila makagalaw sa loob eh. Dahil nga pag lumabas sila, hindi na sila papapasukin. Tama namang hindi nila iiwan si Pangulong Duterte dahil walang kasiguruhan. Ano bang gagawin ng mga ito? And let me just reiterate yung amin po na pag-usapan kanina sa programa ni Ginoong Ted Filon at ni DJ Chacha. Wala po yung sinasabing nabigyan ng special treatment at special nga daw yung treatment na ibinigay kay Pangulong Duterte dahil siya ay nandoon sa isang malaking lugar, maluwag, air-conditioned, diyan po sa Villamor Air Base, yung Kalayaan Hall yata kung tawagin yan, hindi niya po hiningi yun. Doon po siya dinala. From the lounge po ng VIP lounge po ng Terminal 3, doon na siya diniretso. Hindi po niya hiniling yun. Isang bagay lang ho, ang hiningi ni Pangulong Duterte nung siniserve na yung sinasabing pag-aresto sa kanya. Ang sinabi niya, since dati siyang prosecutor at abogado, marunong ito sa batas, dalhin ninyo ako sa korte. Yun lang ho ang hiningi ni Pangulong Duterte. Dalhin ninyo ako sa korte. Hindi niya sinabing dalhin ninyo ako sa isang air-conditioned lounge at sasabihin pa later on na special treatment ang naibigay sa kanya o nailatag sa kanyang pag-aresto. Hindi po niya hiningi iyon. And I'm saying this just to create the misimpression that to cover na maraming paglabag sa kanyang karapatan bilang isang Pilipino, bilang isang arestadong tao. Ang hiningi lamang niya, yun nga ho, dalhin siya sa isang korte. Sapagkat ang sinasabi, inaaresto siya under the strength of a warrant of arrest issued by the International Criminal Court. Ngayon, sinasabi na ho, ang dami ng mga academics, ang daming mga scholars, ang daming magagaling na abogado, ang daming marunong na maaalam sa batas na nagsasabi 2 things. Nung tayo ay nag-withdraw diyan sa pagiging bahagi ng ICC, wala ng jurisdiction ng ICC. Marami rin naman nagsasabi, hindi, may cut-off yan. Lahat ng mga kaganapan na nagkaroon na ng jurisdiction ng ICC, saklaw yan at may visa pa. Alam mo ninyo, nananatili ang legal theory ng legal defense team ni Pangulong Duterte na wala pong jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Unang-una, magkakaroon lamang ho ng jurisdiction ng ICC
So hindi na po natin kaya ipatupad yung mga umiiral na batas sa ating bansa. Hindi na po natin kakailanganin ng ICC sapagkat bukas po ang lahat ng baitang ng korte. Magmula sa MTC, magmula sa RTC, patungo yan sa Court of Appeals. Nandyan ang Sandigan Bayan, nandyan ang Court of Tax Appeals kung may kinalaman sa pagbabayad o hindi pagbabayad ng buwis ang inyong hinaharap na kaso. Nandyan din ang Sandigan Bayan kung ikaw ay isang government official or employee. At higit sa lahat, nandyan po ang Korte Suprema eh. Doon nga kami palagi ang tumatakbo pag may mga malalaking kaso na dapat ay desisyonan o i-interpret ng Korte Suprema yung tamang aplikasyon ng batas. Kagaya po nung sinampa na petition for certiorari and prohibition. So nasaan? Walang puwang ang ICC. Kung sasabihin naman po na kulang pa sa investigation, bukas po lahat ng ating law enforcement body na nagmerong karapatan at kapangyarihang gumawa ng investigation. Kagaya po nung CIDG ng Philippine National Police. At bukod po sa CIDG, meron po sila hanggang sa level ng stasyon ng police, whether station 1, 2, 3, 4, 5, meron pong Police Station Investigation Unit or Police Station Investigation Division. Meron pong mga investigation yan. Bukas po sila. At ganun din, hindi naman nararapat na basta-basta natin papasukin yung isang banyagan jurisdiction nang hindi malinaw. On the strength of what authority are they encroaching on our judicial process, on our criminal process? Yan o yung posisyong matagal na ng Duterte Legal Defense Team. Hindi o dahil siya ay umiiwas sa kung ano man pong ibinibintang sa kanya. Makailang ulit na rin pong sinabi ni Pangulong Duterte, handa siyang harapin ang anumang ikakaso sa kanya. Ito may sibil o kriminal, pero dito sa ating mga local courts. Because also him being a lawyer, him being a former president, and most importantly, him being a Filipino, dapat dito siya litisin sa ating bansa sa kamay ng mga kapwa niya Pilipino. Hindi taga-usig na banyaga, kagaya ng ICC. Wala po siyang plano na iwasan o magtago. Natanong din ho yan kanina doon sa programa ni Ginoong Ted Filon. Kung ito ba'y nalalaman na siya aarestuhin nung nasa ano pa lamang, nasa Hong Kong, tiniyak ko na nalalaman na ni Pangulong Duterte na may nakaambang pag-aresto sa kanya pagdating niya dito nga po sa Pilipinas. But there was never a second, not even a second, that he entertained the thought of not coming back, of not coming home. Hindi po niya inisip na hindi umuwi. Hindi niya naisip na magtago, hindi niya naisip yung binibintang na pag-alis pa lamang natatakas na o naghahandang tumakas. Wala po. Malinaw sa kanya na uuwi siya at haharapin niya kung anumang kaso ang ibibigay sa kanya, kung anumang warrant yan, basta't dito sa Pilipinas. Subalit, kagaya nga ho ng sinabi ko, napanood na ho ninyo ng maraming beses sa napakaraming mga video, maraming mga nag-vlogs, maraming mga nag-live, maraming mga nag-recontent kung ano ang naganap noong araw ng Tuesday, noong March 11. Nakakalungkot hanggang ngayon, even the local defense team, sa pamumuno po ito ni Executive Secretary Bingbong Medeldea, na nandoon po nakastasyon ngayon kasama ni Pangulong Duterte sa The Hague. Ang naiwan po rito, ako isinama sa bilang bahagi ng defense team dito sa local. Ang kasama ko po rito ay sila Attorney Martin Delgra, si Attorney Bebot Bello, si Attorney Fred Lim, Attorney Billy Dulay, si Attorney Bobet Torion, at yours truly, ang inyo pong lingkod. Kami ho ay nagpulong, marami ho naghahanap sa akin. Simula ho kasi nung nangyari yung marahas at magasbang na pag-aresto, not befitting a Filipino, not befitting a former president, not befitting a man who recognizes Philippine jurisdiction. Kaya sinasabi nga niya, kung may warrant, huwag ninyo akong arestuin, sabihin ninyo, ako mismo pupunta sa inyo, haharapin ko.
provided dito sa ating bansa at hindi sa korte na kung saan ang mga taga-usig at lilitis sa kanila or sa kanya ay isang banyaga. So hindi po siya tumakas. Kanya po, naririto tayo ngayon, ang ating tema ay Bring Tatay Digong Home. Yan po ang sigaw ng maraming Pilipino. Simula pa lamang nung pumutok yung balita na siya ay inaaresto at dadalhin nga po sa the Netherlands, diyan sa The Hague, at haharap sa isang trial sa harapan ng mga banyagang taga-usig at banyagang maestrado. Wala pong jurisdiction talaga, bukas ang ating korte. Bukas ang ating korte at may kakayahan, magagaling ang ating mga huwes, magagaling ang ating mga maestrado, magagaling ang ating mga prosecutors o taga-usig. At hindi kinakailangan dalhin. Ang nakakalungkot, yung taong mahal ng mga Pilipino, yung taong tinuring na tatay ng higit na nakararaming Pilipino dahil ginawa niyang ligtas ang lansangan ng kanyang panguluhan. Hinabol niya yung mga drug lords, drug syndicates, drug traders para ho makatulog tayo ng mahimbing sa ating mga pamamahay, para po makalakad tayo ng ligtas sa mga lansangan, para ho mabawasan yung banta sa ating mga anak at kabataan na baka malulong sa pinagbabawal na droga. Yun po ang ibinigay ng gobyerno diyan sa ICC. Hindi po siya binigyan ng karapatan na harapin ang kaso dito sa Pilipinas. So ulitin ko, bukas po yung korte natin dito sa Pilipinas, lahat ng baitang, lahat ng antas. At yung sinasabi nga na meron daw in effect pa rin yung Rome Statute at tayo nga raw po ay bagamat tayo nag-withdraw as party signatory at bahagi ng ICC na yan, yung mga nasaklaw daw nung hindi pa tayo nag-withdraw ay may jurisdiction ng ICC. Assuming for the sake of argument na may jurisdiction ng ICC and they are invoking the Rome Statute, o di gamitin din natin yung sinasabi nga namin nung Tuesday pa lamang, yung Article 59. Kung sinasabi ninyo na may jurisdiction ng ICC, under Article 59 mga kababayan, ang batas na ginagamit nila kung bakit daw po may jurisdiction ng ICC, dapat pakitaan ng arrest warrant or warrant of arrest yung taong nakapangalan o tinutukoy nung gagawing pag-aresto. At pagka pinakita na sa kanya, ang unang-unang gagawin po nung host state o yung Pilipinas kung saan sinerve yung warrant, dalhin po yung arestado sa jurisdiction ng isang competent judicial authority. Dapat po dalhin sa korte. Korte po yun judicial authority ang nakalagay Competent judicial authority. Hindi po sa piskalya. Ang nakalagay po sa Article 59, dalhin ninyo yung inyong aarestuhin o yung inaresto sa isang competent judicial authority. Hindi malinaw kung anong ranggo ng competent judicial authority. Ito ba ay MTC? Ito ba ay RTC? Ito ba ay Court of Appeals? Ito ba ay Supreme Court na agad sapagkat ICC ang nag-issue ng warrant? Anyway, siguro for practicality, baka sabihin sa RTC. O RTC ng ano? O doon kasi nerve sa Pasay, sa RTC ba ng Pasay? O saang RTC? Doon ba sa Regional Trial Court na kung saan ay naganap yung sinasabing mga murder or murders? Iba't ibang bahagi ng Pilipinas yan. So yun po yung mga dapat munang in-establish. At bukod po doon, ang dapat pong gawin kasi ng competent judicial authority ay to establish three things. Number one, yung tao bang inaresto is one and the same sa taong nakapangalan o pinangalanan doon sa warrant of arrest na in-issue ng International Criminal Court. Pangalawa, yung taong arestado, siya pa ay dumaan sa tamang proseso. Dumaan ba siya sa tamang proseso? Ano yung tamang proseso? Unang-una, basahan mo ng kanyang Miranda rights o yung karapatan niya na magkaroon ng abogado at access sa abogado sa anumang oras at bahagi ng iyong detention or arrest. Pangalawa, dapat ito ay in-establish na ibigay agad sa competent judicial authority. At pangatlo, naobserbahan ba
yung tamang proseso at yun nga, kung yung karapatang pantao ba ng inaaresto ay ibinigay sa kanya o rinispeto ng mga umaresto sa kanya. Kung titingnan ho ninyo yung timeline, 9:15, 9:20 in the morning po yung kaganapan doon sa NAIA Terminal 3. Napakabilis ho ng pangyayari. At nung gabi rin mismo, siya ay inilipad na against his will. Palabas ng ating bansa, ang destination unknown. Ang speculation was, he will be brought to the Netherlands. But the flight route hindi malinaw. And I got this during our meeting with the legal team noon nga hong Wednesday. Yung mga nag-alala po, ako po'y okay, ako po'y safe at naririto nagsasalita sa harapan ninyo, this time not as a candidate, kundi bilang bahagi po ng legal team o defense team ni Pangulong Duterte. Patuloy po yung aming pagpupulong essentially the whole day of Wednesday kahit lahat po ay makikita mo naman. Pagod na pagod sa kaganapan noong Tuesday. We are all, until this very moment, we are all mentally, intellectually, physically, and emotionally drained sa nangyari po kay Pangulong Duterte. Subalit, we have a job to do and we have to defend Tatay Digong. Makompliment po natin kung ano man yung direksyon ng gagawin ng ating counterpart doon, yung kanyang international lawyer or lawyers dyan po sa The Hague. At kanina rin na napag-alaman ko during the program of Ted Filon, nagaganapin mamaya yung kauna-unahang pagharap niya sa korte doon sa The Hague. 9 p.m. daw po, Philippine